Mainit na balita, ininspeksyon ng Bureau of Customs ang garahe ng Pamilya Diskaya sa Pasig. Kasunod yan ng impormasyong may mga luxury car ang pamilya. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Rafi. Connie, napasok na nga ng mga tauhan ng customs ang compound ng mga Diskaya dito sa Pasig base sa dala nilang search warrant na inilabas ng korte. Covered ng warrant ang 12 luxury vehicles ng mga Diskaya. Ito lang daw kasi yung mga sasakyang nagkaroon sila ng kompletong detalye na kailangan ilatag sa korte para sa application ng warrant. Pero karamihan sa mga sasakyan ay wala na sa loob ng compound. Dalawa lang ang nakita. Umaapela si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na isuko na ang mga sasakyan at nakipag-ugnayan na raw sila sa HPG para makuha ang mga sasakyan kung hindi ibabalik sa compound. Sabi ni Nepomuceno, kailangan nila i-check kung tama lahat ng papel ng mga luxury vehicles at kung nabayaran ang mga tamang buwis. Pakay natin mapagbayad ng tamang buwis kung talagang meron kulang doon sa mga buwis na binayaran. Yan, isang ayon of course, ang direksyon na binigay sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos, tingnan natin talaga kung may mga violation. Sa mga sandali ito ay nanatiling nasa loob ng compound ng mga Diskaya, mga tauhan ng Bureau of Customs at patuloy ang isinasagawang inspeksyon. Rafi, Connie? Oscar, humarap ba yung mag-asawang Diskaya sa mga otoridad? Well, wala pa tayong info on that, Rafi, no? Pero base sa obserbasyon natin, buong umaga hindi natin sila namataan at nagtanong-tanong din tayo sa mga gwardiya sa loob at ayon sa kanila ay wala raw dito ang Pamilya Diskaya. Rafi? At para lang malinaw, hindi naman illegal yung pagkakaroon ng luxury car, hindi ba Oscar? Ang punto dyan ay kung nagbayad nga sila ng tamang buwis. Meron na bang paunang impormasyon kung may mga nakalusot ng mga luxury car na hindi nabayaran ng tamang buwis at posibleng nandyan sa pagmamayari ng mga Diskaya, Oscar? Okay. Wala pa tayong info on that, no, kung may kumpirmado ba o wala. Pero gaya ng sinabi mo, tama yan. Ang target ng Bureau of Customs ay malaman kung legal bang na-acquire itong mga luxury car na ito at kung nabayaran ba ito ng tamang buwis. Yan ang naistiyakin ng Bureau of Customs. Paglilinaw naman ni Commissioner Ariel Nepomuceno na hindi lang naman ang Pamilya Diskaya ang isa-subject sa katulad na inspeksyon, kung di maging yung iba pang mga contractors na nasasangkot ngayon dun sa usapin ng flood control project, no? Nagkataon lang daw na una sila nagkaroon ng warrant para dito sa Pamilya Diskaya. Rafi? At Oscar, kumusta naman ang sitwasyon dyan sa labas ng compound? Hindi naman sarado sa trapiko? Well, hindi naman, no. Actually, yung pagdating sa daloy ng trapiko, tuloy-tuloy naman nakakadaan yung mga sakyan. Bagamat very visible yung mga sakyan ng mga otoridad at maging iba pa natin mga kasamahan sa media, no. Pero yung kung nakakasagabal ito sa daloy ng trapiko, sa aking obserbasyon, parang hindi naman, Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Sa pagdinig ng Senado kahapon, kwestiyon kung paano umangat ang buhay at nabili ng Pamilya Diskaya ang mga mamahaling sasakyan. Maging ang ibang kontratista na kwestiyon kaugnay sa mga nakuha nilang flood control projects. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. 2016? Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 pa raw nagsimulang gumawa ng flood control project sa DPWH o Department of Public Works and Highways, sina Sara Diskaya. Ang kumpanya nilang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation kasama sa listahan ni Pangulong Bongbong Marcos ng mga kontraktor na may pinakamaraming proyekto sa gobyerno. Kasama rin sa listahan ng St. Timothy Construction Corporation. Pero nag-divest na umano siya rito, pati sa St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation. Pero inamin niya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na may kaugnayan pa rin siya sa 8 construction company na may kontrata sa gobyerno. How come you're still a chief operating officer
pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Ma'am, you're under oath. Don't forget. Opo, CFO po, pero hindi ako COO po. COO. So, bakit po ikaw ang CFO pa rin kung nag-divest na po kayo, opisyal pa rin po kayo dyan? Sorry, tumutulong lang po ako dun sa mga ibang companies po. So you didn't divest totally? You're still the CFO according to you. Opo, pero hindi po ako nagmamanage po ng mga companies na yun. Dapat po mas alam. Ipinakita rin ni Senadora Riza Ontiveros ang mga calling card ng asawa ni Diskaya na si Curly mula sa iba't ibang construction companies. Sa 8 pang kumpanya, lumabas na kaanak din o empleyado ni Diskaya ang mga ito. Isa sa mga kumpanya, anak niya ang may-ari, may pinsan at pamangkin. Nung mag-divest kayo, sino yung taong doon nyo i-divest po ang inyong interest sa korporasyon? Katulad sa St. Timothy, kay Maria Roma ko binigay po yung aking Sino siya? shares. Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. Kamag-anak mo pa rin. Kayo pa rin. Kayo pa rin yan. And who is this Maritoni Miligrito, the owner of Elite? General Contractor. Pinsan ko po, Mr. Chair. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew, nandito yung asawa mo, Pacifico Diskaya. Great Pacific. Oh, ikaw, nandyan ang pangalan mo, oh. Si Sarah Rowena Diskaya. Kaya hindi mo mapapagkaila eh. YPR General Contractor. Nandito rin ang pangalan mo. Miss Sarah, alam mo huwag ka magsisinungaling ha? Amethyst Horizon. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? He's one of our employees. Oh, dami. Waymaker. Sino si Gerald William Diskaya? He's my eldest son. Nagtataka rin ng ilang senador kung paano napagsabay-sabay ng mga kumpanya ni Diskaya ang daan-daang proyekto sa gobyerno. Ang Alpha and Omega halimbawa nakakuha ng 71 projects noong 2022. Ang St. Timothy naman nasa 145 projects mula 2022 hanggang ngayong taon. Naosisa rin ang tungkol sa pagsali sa bidding ng kanilang mga kumpanya. Si Alpha and Omega and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero yung ibang licenses, magkakasama sila minsan. So minsan naglalaban-laban yun, Sham? Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Dahil yung Sham na yun na naglalaban-laban sa isang award sa isang kontrata, iisa lang ang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo doon sa bidding na yun, ikaw ang panalo. Dahil sa'yo lahat yun eh. Git ni Diskaya, wala siyang kilala sa DPWH para makakuha ng maraming project. Magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Mamin ka na? Wala po ako talagang... Kasi hindi po ako nakikipag-transact with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Mino mo? Di ba umabot hanggang 40%? Wala po ako, sa DPWH wala po akong kausap talaga. Sige, I will take your word for it. Ayon kay Diskaya, 23 years na silang kontraktor. Narinig po namin sa television, sinasabi nyo sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi naman nakakaangat nung araw. At tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo eh. So, at tinanong kung magkano at sabi nyo bilyon. We have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. Hindi rin pinalampas ng ilang senador ang pinakita nilang mahigit 40 magagarang sasakyan. Sabi ni Diskaya, 28 ang luxury cars nila habang ang iba naman, service vehicles ng mga engineer na pag-aari ng kanilang mga kumpanya. Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong?
Tama ba? Sir, yes po. I have 4 kids that use it all the time. You bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan dito. Natanong din si Diskaya tungkol sa umano'y joint venture nito sa CLTG Builders sa Davao. Ang CLTG Builders ay sinasabing pag-aari ng ama ni Senador Go. Sabi ni Diskaya, naalala niya na may proyekto sila pero napakinabangan naman na raw ito. If meron pong deficiencies at meron silang pagkukulang, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan sila. Kahit kamag-anak ko, kahit involved sa kahit na anuman pong pagkakamali, kasuhan niyo po sila. I am for accountability. Ayoko po ng kalokohan kahit kailan. Nasa pagdinig din ng iba pang kontratista na kasama sa 15 pinangalanan ng Pangulo. Pinunterya ng ilang senador kung paano nakakuha ng maraming flood control project ang MG Samidan Construction. Gayong General Engineering A lamang ang kategorya nito at hanggang 300 million pesos lamang ang bawat proyektong pwedeng gawin. Nakakakuha ka ba more than or up to 300 million? Ay, hindi po, Your Honor. Hindi, kasi lalabas ito. Yes, You are under oath kapag napatunayan na with your category A, nakakuha ka ng more than 300 million, then you will be charged as lying. Baka makontempt ka. So, nakakasiguro ka na hindi ka nakakuha ng 300 million? Isang single project po yun, Your Honor. Kasi pag ang ginawa mo, binrecap mo, ito yung splitting of contract. Halimbawa, 500 million. Ang ginawa mo in cahoots with the DPWH district engineer, 100, 100, 100, o in-split mo yung contract. Then you were able to circumvent the law. Malalaman po namin yun eh. Ang may-ari ng Wawaw Builders na nauna nang naiugnay sa ilang ghost project sa Bulacan, tubangging sagutin ang ilang tanong ng mga senador. I invoke my right to self-incrimination in your honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. My God. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga contractor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Bine-verify pa po namin, Your Honor. I-issuehan naman ng show cause order ang may-ari ng Hightone Construction and Development Corporation dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig. Kasunod nito ang posibleng pag-aresto kung hindi pa rin dadalo. Pagkatapos ng pagdinig, sinubukan ng media na makapanayam sina Diskaya at Arevalo pero tumanggi na silang magsalita. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bubuwagin ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang kumiting binuo ng pinalitan niyang si dating Secretary Manuel Bonoan para imbestigahan ang umuning katiwalian sa kanyang ahensya. Hindi po ako naniniwala doon. Tingin ko po ayun ay hindi tama na ang sariling organisasyon ay mag-i-investigate ng kanyang sarili. Nag-announce na naman po ang ating Pangulo ng pagtatayo ng Office of the President ng Independent Commission. At rerespetuhin po natin yun dahil po naniniwala tayo na yun ang tamang paraan. Dagdag ni Dizon sa panayam ng Super Radio DZBB, pupulungin din niya ang MMDA, Metro Manila Mayors at mga taga-pribadong sektor para masolusyonan ang pagbaha sa NCR. Iimbestigahan din daw ni Dizon ang sinasabi ng ilang kongresista na may mga proyektong pinaglalaanan pa rin ng pondo sa 2026 kahit na kompleto na ang mga ito. Sakaling totoo yan, isusulong daw ni Dizon na ilipat na lang ang pondo sa ibang ahensyang mas nangangailangan nito. Naunang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na kasama ang questionable na projects na isiningit sa panukalang 2026 national budget sa iimbestigahan ng bubuuin niyang Independent Commission. Dagdag ni Budget Secretary Amena Pangandaman, iisa-isahin nila Dizon ang DPWH project sa 2026 para malaman kung alin ang mga proyektong mababa ang kalidad, na doble, kompleto na pero may budget pa rin o kaya ghost projects. Hindi lang Metro Manila kundi maging ang ilang panig ng Southern Luzon ang naperwisyo ng baha dahil sa maulang panahon. Sa Batangas City, humigit kumulang 80 ang na-stranded dahil sa mataas na tubig. Karamihan sa kanila nasa mall at nasa Batangas State University.
Agad namang sumaklolo at nagbigay ng libreng sakay ang mga kawani ng Coast Guard District Southern Tagalog. Ikinagulat naman ng ilan ang pagragasa ng baha sa barangay Dalig sa Antipolo, Rizal. Sa lakas po ng tubig, halos matumba na ang mga nakaparadang motor. Pahirapan naman sa mga motorista ang pagdaan sa ilang kalsada sa Sorsogon dahil sa baha. Ganyan din ang sitwasyon sa isang spillway. Nag-aalangan na ang ibang sasakyan na tumawid sa takot na matangay ng rumaragasang tubig na umapaw sa spillway. Low pressure area na nasa Philippine Sea at hanging habagat ang nagpaulan sa bansa nitong mga nakaraang araw. Unti-unting lumalayo sa bansa ang binabantayang low pressure area sa Philippine Sea. Namataan niya ng Pag-asa 1,150 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Nananatiling mababa ang tsansa ng nasabing LPA na maging isang bagyo. Posible raw itong mag-dissipate o malusaw sa mga susunod na oras o maaari munang lumabas ang LPA sa PAR bago ito tuluyang mawala. Sa ngayon, nagpapaulan pa rin ang trough o extension ng LPA sa Cagayan Valley Region, Central Luzon, Ifugao at Benguet. Apektado muli ng hanging habagat ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Provinces, buong Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. Posible ang malalakas na buhos na ulan kaya maging alerto sa posibleng baha o landslide. Makakaasa naman sa maayos na panahon ang nalalabing bahagi ng bansa pero posible pa rin ang mga local thunderstorm.